Anong alam mo sa mangyayari sa bukas? Wala tayong alam. Dagdag pa ng Book of James. Ang buhay mo ay parang hamog lang na lumilitaw panandalian at mawawala din naman. Manapa ang sabihin mo ay ganito, kung nanaisin ng Diyos, mabubuhay pa ako at magagawa ko ito. Ganon. Pero yung i-assume mo na mabubuhay ka nang iniisip mong mamaya na at susunod pang panahon, kayabangan yon at kasalanan yon, sabi ng Book of James. At dagdag pa nito, kaya nga kung may nalalaman kang tama at mabuti at mahalaga, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Alam po ninyo, wala namang problema sa atin yung makita natin kung ano yung tama at mabuti o mahalaga. Ang problema natin kadalasan ay yung pagpapaliban na gawin yan. Doon tayo nagkakaroon ng suliranin kadalasan. Kaya, let us stop procrastinating. Tama po ba? Yung pagpapaliban. Naka-experience na po ba kayo ng ganito? Yung may nangutang sa inyo, tapos pagkautang sa inyo, siya ang nagsaset ng terms kung paano niya ito babayaran at kung kailan niya babayaran. Aba, may gano'n. Kung gano'n yung mangungutang sa inyo, pautangan nyo, hindi, baka batukan nyo eh. Kasi, kung di man katangahan yun, kayabangan na yun. Well, kaya ko lang naman nasabi yan, parang gano'n ang ginagawa natin when we are resorting to procrastination. Kasi, matatandaan natin, yung parable of the rich fool, yung talinghaga tungkol sa hangal, tanga o mayaman. Hindi nga ba't ang sinabi niya, anong gagawin ko sa ari-arian ko? Magpapatayo ako ng mga kamalig na mas malalaki at doon ko ilalagay ang aking mga ani at sasabihin ko, may sapat na akong ani sa buong taon. Kaya ang gagawin ko, kakain na lamang ako at magsasaya at iinom. Oh, sige. Ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal, tanga, mayabang, fool. For tonight, your life will be demanded. By the way, yung demand or demanded, ito ay, alam natin na financial term, na ginagamit mula noon hanggang ngayon, nang nagpautang sa kanyang pinautang kapag sinisingil na niya ito sa utang. So, ang sinasabi dito ay para bang ang buhay natin ay hindi lang hiram kundi pautang sa atin ng buong may kapal. At anytime, po pwede niyang i-demand back yan. Siya at hindi tayo ang magsasabi ng terms kung paano natin babayaran ang pautang na ito. Kung paano natin babayaran, syempre sa mga gawang kabutihan. At kung kailan, abay nauna, hindi na natin dapat pang ipagpaliban. Sapagkat tandaan po natin na ang procrastination ay magnanakaw or a thief of time. Ninanakaw niya yung oras. At dahil ang buhay natin ay consisting ng specific time na I believe nung tayo'y pinanganak, nakatakda na rin ang kamatayan natin. Kapag tayo nagpo-procrastinate, ang ninanakaw talaga natin ay ang buhay natin. And I mean, not just years from our life, but life from our years. Yung buhay na dapat ay masaya tayo sa pamamagitan ng pagpili ng mga tunay na mahalaga sa buhay, pero hindi natin ginagawa. Kaya marami sa moments sa ating buhay ang totoong nakakasaya. Hindi tayo tunay nagiging masaya. Tingnan po ninyo sa San Mateo. Nasa kanya ang pera, pero hindi siya maging tunay na masaya. Totoo na mahalaga ang pera. Pero kung pera lamang ang meron tayo, darating ang pagkakataon na mafe-feel natin na parang tayo ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Lalong-lalo na kung dahil sa pera ay naisakripisyo natin ang mga tunay na mahalaga. Clean conscience, good character, happy friendships, happy relationships, especially with our family, relationship with God, most especially. Ito yung
mga hindi kayang bili ng kayamanan na dapat meron tayo sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Maraming give up ni si Saint Matthew, maraming nawala sa kanya sapagkat yung pinakamahalaga ay pinili niya. Pupwede ang isipin ng mga tao sa kanya ay kay tanga-tanga. Pero hindi kaya mas tanga yung ipagpapalit ang trabaho dahil lamang sa kanyang bisyo, yung ipagpapalit ang kaibigan dahil lamang sa posisyon o sa pera, yung ipagpapalit ang karangalan dahil lamang sa kayamanan, yung ipagpapalit ang pamilya dahil lamang sa kirida, yung ipagpapalit ang mainam at magandang relasyon dahil lamang sa galit na naipunla sa puso natin noon. Marami na tayong kilalang mga taong ganito na nagsisi sa huli. Huwag na po nating dagdagan. Ang dagdagan natin ay katulad ni St. Matthew na nang pinili si Jesus na pinakamahalaga, hindi na muling lumingon pa. Gayahin po natin siya at hindi bukas, hindi makalawa, kundi ngayon na, now na. Upang singilin man tayo, anytime ng ating Panginoon, makapagbayad tayo ng naaayon. Sa gayon, hindi lamang tayo mabubuhay ng masaya, mamamatay din tayo ng masaya. Realizing that wala tayong panahon na inaksaya at pinili talaga natin sa buhay ang mga bagay, mga relasyon na tunay na mahalaga.